Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Dre, kailan ka ba uuwi dito sa atin? Ang sabi ng mama mo pupunta ka ngayong bakasyon. Tiya, hindi ko pa po alam eh. Hindi pa naman po ako nakakapagpaalam sa boss ko. Ay basta, kapag pinayagan ka pumunta ka kagad dito ha. Kahit sagot ko na yung pamasahe mo. Ay, sige po, Tia Loring. Sasabihan po kagad kita. Ay sige na, papatayin ko na ang tawag ha. Sige po, bye Tia. Oh, ba't naman ganyan itsura mo? Hindi ba dapat maging masaya ka? Sagot na ng Tia Loring mo yung pamasahe mo papunta sa probinsya nyo? Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako nakasimangot eh. Ano pala? Hindi ka papayagan ng boss mo? Hindi rin. Ano nga? Ayaw kong pumunta sa probinsya namin. Ha? Bakit naman? Ayaw mo pa nun? Makakalanghap ka ng sariwang hangin? Hindi na puro polusyon galing sa Maynila. Naku, kung ako yun, pupunta ka agad ako. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. May rason naman ako kung bakit ayaw kong pumunta sa probinsya namin. Ano pa kasi yung rason mo na yan? Sana naman valid talaga dahil kung hindi, baka mabatukan na kita. At tawagan ko pa yung tiyahin mo para ako na lang yung papuntahin dun sa inyo. Wow para naman papayagan ka ng mga magulang mo kung makasabi ka dyan ha. Ay nako, mag-inuman na nga lang tayo. Buti kung payagan ka. Iba naman kasi yun. Bakasyon naman ang pupuntahan ko dun. At sa tingin mo, papayag sila na nandun ka sa mga kamag-anak ko na hindi nila kilala? Sa tingin ko naman papayag sila. Diyos ko naman, Dre. Hindi na ako bata, no? Para hindi pa nila ako payagan. 25 years old na ako, no? Kahit na. Magulang mo pa rin sila. Dapat mo pa rin silang sundin. Buti nga ikaw, may magulang ka pa eh. Ako, wala na. Tapos yung kapatid ko, nawala pa. Ay, oo nga, no? Sorry Ayos lang. Hindi ko lang talaga matanggap. Dre, ilang taon na nakakalipas? Halos 5 taon na simula nang mamatay ang kapatid mong babae. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin makalimutan? Abay, palayain mo na yung kapatid mo. Hindi ko pa rin matanggap hanggat hindi ko alam ang tunay na nangyari sa kanya. Hindi madaling tanggapin yon. Dahil siya na nga lang ang kasama ko sa buhay, kinuha pa talaga. Yan ba ang rason kaya ayaw mo nang bumalik sa probinsya nyo? Oo, dahil kapag bumalik ako doon, babalik din sa akin lahat ng alaala namin. At yung sakit na hindi na matanggal sa puso ko. Naiintindihan naman kita. Pero, kailangan mo nang tanggapin ng lahat, bro. Hindi na mababalik ng galit mo ang buhay ng kapatid mo. Alam ko naman yun. Pero, alam ko rin na hindi matatahimik ang kaluluwa ng kapatid ko hanggat hindi nabibigyan ng hustisya yung pagkamatay niya. Paano mo naman mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya? Hindi mo nga alam kung sino yung may gawa nun sa kanya. Hindi ko rin alam Pero, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoong dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Kaya nga nagtatrabaho ako para makaipon Para mabuksan ko ulit yung kaso niya na matagal nang nakasara dahil walang matibay na ebidensya. Paano kung wala ka pa rin makitang ebidensya? Hindi bubuksan ng mga pulis ang kaso na yon kung wala kang makita na ebidensya na magpapatunay sa pagkamatay ng kapatid mo. Yun na nga ang mahirap Ni suspect, walang maituro dahil wala naman daw kasama ang kapatid ko nung pumunta sa gubat nung gabing yun. Mahirapan ka talaga niyan. Pero, nakakaawa pa rin dahil halos lahat ng laman loob niya nawala no? At hindi malaman kung saan napunta. Kaya ang sabi ng iba naming kapitbahay, baka daw kinain ng mababangis na hayop yung laman loob niya. Ang iba naman, baka daw inatake ng aswang yung kapatid ko. Kaya wala nang natira sa laman loob. Aswang? May aswang sa inyo? Imposible naman yata yun. Yun ang sabi nila Pero hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob ko na taong may gawa nun. At kung ano man ang intensyon niya para gawin sa amin yon, sigurado akong magbabayad siya. Wag naman sanang dumating sa puntong ilagay mo sa kamay mo ang batas Hindi ko rin alam. Pero kung hindi gagawa ng aksyon ng mga otoridad, ako ang gagawa. Hindi ko hayaan na mabulok ang kaso ng kapatid ko. Aubayan na lang natin sa kanila yung pag-iimbestiga. Huwag ka na sanang gagawa ng aksyon. Kung magkataon, baka pati ikaw, baka mawala na rin sa kagustuhan mong makamit ng kapatid mo ang hustisya Basta, hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ng may salarin sa pagkamatay niya. Paano mo sasabihin kay Tia Loring mo na ayaw mong pumunta sa probinsya nyo? Siguro, pupunta ako sa bakasyon. Pero hindi ako magbabakasyon. Kundi, para hanapin yung pumatay sa kapatid ko. Nako!
tigas talaga ng ulo mo. Sige na nga, ikaw nang bahala. Sasabihan na lang kita kung gusto kong sumama. Huwag ka nang sumama. Baka kung saan-saan pa tayo mapunta kapag kasama ka eh. Ang sama mo talaga sa akin. Parang hindi mo ako kaibigan ah. Sigurado naman akong pipilitin mo akong sumama sa'yo doon kasi wala ka namang ibang kaibigan maliban sa akin eh. Kapal ng mukha mo ah. Palibasa ikaw ang takbuhan ko kapag inuman eh. Iniisip mo naman kagad na wala na akong ibang kaibigan? Oh, bakit? Meron ba? Sige nga, sabihin mo ang mga pangalan nila. Huwag ka na mag-isip kasi wala ka namang maiisip eh. Yabang mo talaga. Tara na nga. Baka hinahanap na ako sa trabaho eh. Sige na, mauna ka na. Mamaya pa ako babalik sa site. O sige, sabihan na lang kita kapag pinayagan ako ni boss ha. Sana hindi ka payagan. Visit ka talaga. Ilang araw ang nakalipas, nagpaalam na si Dre sa kanyang amo na magbabakasyon sa kanilang probinsya. Binigyan rin naman siya ng 2 linggong bakasyon. Kaya kinuha niya yung pagkakataon at kaagad niyang binalita kay Lance nang magkita silang muli. Ano ba yun? At kailangan sa personal pa talaga tayo mag-usap. Reklamador ka talaga. Akala ko ba babalitaan kita kapag pinayagan na ako ng boss ko na magbakasyon sa probinsya? Oo nga. Pero pwede ka naman kasing tumawag sa akin o kaya mag-text na lang eh. Sayang sa pamasahe ha. Visit ka talaga. May kotse ka naman eh. Bakit hindi mo gamitin? Sayang ang pera sa gasolina no? Mukha mo. Grounded ka kamo dahil nahuli kang naglalasing sa kondo mo. Kasama yung babae mo. Oo na, visit na to oh. Ang yaman-yaman mo tapos winawaldas mo lang sa mga walang kabuluhan ng pera mo. Pinagtatrabahoan ko din naman yun no. At saka bago ako mag-asawa, gusto ko munang magawa lahat ng mga gusto kong gawin. Kasama ang pambababae. Oo, gusto mo bigyan pa kita eh. Gusto mo ba ng babae? Para naman magkajowa ka na. Tanda-tanda mo na, wala ka pa rin syota. Pas, spoiled ka talaga, hayop ka. Sana makarma ka na para tuminuy ang utak mo eh. At saka, wag mo na nga akong igaya sa'yo na iba-iba ang babae kada araw. Matagal na akong kinakarma, no? Buti nga sa'yo. Ano na nga yung balita? Pinayagan ka na. Oo, pinayagan na ako. Aalis ako sa Lunes. Ano, sasama ka ba? Oo naman. Pero kailangan ko pa rin magpaalam kay mama. Baka kasi mag-alala siya eh. Ay nako, sa tanda mo na yan, kailangan mo pa rin magpaalam? Oo naman. Magulang ko pa rin yun, no? Kahit papano. Oo na nga lang. Balita mo na lang ako pag pinayagan ka ha. Tapos maganda ka na rin kung sakali man para sa Lunes eh, handa na lahat. Yes, boss! Nang sumapit ang araw ng Lunes, nagkita na ang magkaibigan. Pinayagan na rin si Lance ng kanyang magulang na sumama sa probinsya ni Dre. Oh, nasaan ang mga gamit mo? Nandun na sa likuran ng sasakyan. Kasama nung sayo. Bibili muna ako ng pagkain ha, para naman may kainin tayo habang nasa biyahe. Di ba may pagkain na tayong dala? Pwede na yun. Yoko nga, kulang pa yun sa'yo eh. At saka, hindi ako sanay sa mga binili mong pagkain. Alam mo naman kung gaano kaselan yung tiyan ko. Sige, magdala ka ng maraming pagkain. Dahil pagdating natin sa probinsya, siguradong maninibago ka sa lahat ng pagkain doon. Nako, bahala na nga. Huwag ka na kasing bumili. Doon ka na lang bumili pagdating natin. Sakto yun. Arte mo talaga oh. Oo na. O sige na, tara na. Ako muna magmamaneo ha. Palitan tayo dahil medyo malayo ang probinsya ninyo. Sabi kasi sa yung magbas na lang tayo eh. Kaya magdusa ka dyang magmaneho. Wow ha. Tinulungan na nga kita para hindi ka nagumastos sa pamasahe mo eh. Nagre-reklamo ka pa talaga. Hindi ako nagre-reklamo. Nagpapasalamat pa nga ako sa iyo eh. Ayaw ko lang talaga magmaneho dahil nga baka mabangga tayo. Sus! Ako na naman ang pahihirapan mo. Ilaglag kita dyan eh. Buti na lang pinayagan ka ni Tia eh no? Sus! Sinuto mo pa ako. Pero alam mo, nung marinig niya yung baryo niyo sa probinsya, ang sagot kagad niya sa akin, hindi eh. Nagtataka nga ako kung bakit eh. Hindi mo ba tinanong kung bakit? Tinanong ko siyempre. Nung una, ayaw niya pang sabihin. Basta, wag na daw akong pupunta sa baryo niyo. O tapos, ano pang sabi? Ang sabi niya, ang baryo niyo daw ay mayaman sa kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Tapos, nung binanggit ko din yung Tia Loring mo, nag-ibay mukha niya eh. Ha? Kilala niya si Tia Loring? Oo! Nabanggit niya na kaibigan niya dati yung tiya mo nung nag-aaral pa lang sila. Pero, paano nangyari yun?
hindi naman nakakalis ng probinsya si Tia Loring. Nakakalimutan mo na ba na hindi mayaman si Mama? Napangasawa niya lang si Papa kaya siya yumaman. At nabanggit niya rin sa akin na sa probinsya niyo siya lumaki. Magkaiba nga lang sila ng baryo ng Tia Loring mo. Ah, kaya pala. O balik tayo sa kwento mo. Yun na nga. Ayaw niya akong papuntahin dahil marami daw aswang sa inyo. At puro kababalagan daw yung nangyayari doon. Pero hindi naman ganun ang naalala ko nung pumunta ako ron eh. Hindi ba nabanggit mo sa akin na baka aswang ang may gawa ng pagkamatay ng kapatid mo? Baka naman totoo yun. Sa tagal kong tumira kay Tia Loring, hindi pa ako nakakita ng aswang ni minsan. Baka naman kasi masyado ka pang bata nun, kaya hindi mo pa alam. Hindi totoo ang aswang, pre. Alam kong taong may gawa nun sa kapatid ko. Paano nga kung aswang? Paano mo yung lalabanan? Hindi nga totoo yun. Ikaw na rin ang nagsabi na kwento-kwento lang sa baryo yun eh. Paano yung sinabi ni Mama na mga kababalagan na nangyayari sa baryo nyo? Hindi pa rin totoo yun? Ano bang klaseng kababalagan naman yan? Hindi niya na sinabi kung ano yun eh. Basta ang sabi niya, wag akong pupunta dahil delikado daw. Baka daw hindi na ako makabalik ng buhay. Baka ayaw ka lang talaga niyang payagan ng mama mo. Kaya kung ano-ano na sinasabi niya sa'yo. Tinatakot ka lang noon para hindi ka na tumuloy. Hindi niya magagawa yun oh. Kalalaki kong tao. Hindi niya ako kayang takutin. Sus, talaga lang ha. Aabutin pa naman tayo ng gabi sa daan dahil medyo malayo ang biyahe natin. Ano naman? Kaya ko magmaneho kahit gaano kalayo no. At isa pa, hindi ako papayag na ako lang ang magmamaneho. Ikaw rin. Oo na, sige na. Pero patulugin mo muna ako ha. Teka lang. Di pa nga ako tapos magkwento eh. Ano naman bang pinagsasabi sa'yo ng nanay mo? Tungkol sa Tia Loring mo. Hindi ba magkaklase sila dati? O tapos, ano naman tungkol sa kanya? Ang sabi ni Mama, weirdo daw yung tiyahin mo. Kasi kung ano-ano ginagawa kapag nasa school sila. Para daw siyang albularya at kung ano-anong kinukwento tungkol sa mga aswang. Sigurado ba mama mo na si Tia Loring yung tinutukoy niya? Hindi lang naman tiya ko yung may pangalang Loring sa buong bansa eh. Sigurado siya. Halos wala nga daw lumalapit kay Tia Loring mo dati. Kasi natatakot sila. Kaya si Mama na lang daw yung nangahas na lapitan siya eh. Pero tinataboy daw siya palayo kasi ayaw ng tiya mo ng kaibigan. Halata kay tiya na walang kaibigan. Kaya hanggang ngayon walang asawa yun eh. Tanging kami lang yung pamangkin niya ang tinuturing niyang anak. Kaya nung mamatay yung kapatid ko, tapos umalis din ako, grabe talaga yung lungkot niya. Yun nga raw. Madalas daw na nabubuli ang Tia Loring mo dati dahil sa personalidad niya. Pero binabaliwala lang yun ng tiya mo kasi mas takot daw siya sa aswang eh. Di tanungin na lang natin si Tia Loring pagdating natin sa baryo. Teka, may sinabi pa si Mama tungkol sa baryo nyo at kay Tia Loring mo. Ano na naman? Sabi ni Mama, ang Tia Loring mo daw ay palaging nandun sa bahay ng isang niyang kaklase na Enong ang pangalan. Silang dalawa daw magkasama palagi dahil nakakasundo sila pagdating sa mga aswang-aswang na yan. Akala ko ba walang kaibigan si Tia? Sino naman yung Enong? Hindi nga sila magkaibigan. Palaging nandun lang sila sa bahay ni Enong dahil nga ang mga magulang ng lalaki ay albularya at albularyo. Ay nako, ang gulo mo magkwento. Ako din naguguluhan eh. Itanong na lang natin kay Tia Loring mo. Siya lang ang makakasagot ng lahat. Kung ano man yon, alam kong hindi totoo yung mga aswang. Hindi sila nabubuhay sa mundo dahil sa kwento lang sila nabubuhay. Ewan ko sa'yo. Hindi din naman ako naniniwala kasi hindi pa naman ako nakakakita eh. Siguro kapag nakakita na ako. Kaya wala kang dapat ikatakot sa pagmamaneho. Kaya mo yan. O paano? Matutulog muna ako. Ay naku, visit ka. Nakakangalay kaya. Basta gigisingin kita mamaya ah. Ilang oras ang nakalipas at nagpalitan na sina Dre at Lance sa pagmamaneho dahil nakakaramdam na ang binata ng pagkangalay sa pagmamaneho. Nang makakita sila ng pwedeng kainan, inihinto ni Dre ang sasakyan at ginising ang kaibigan. Uy, Lance, gising. May kainan na ako nakita oh. Ha? Restaurant? Karinderya lang. Ayos na yan. Sigurado naman akong masarap ang luto nila dyan eh. Siguraduhin mo lang ha, na hindi sasama tiyan ko ha. Wala pa naman yatang public toilet sa dadaanan natin. Medyo malayo pa nga tayo eh. Tsaka puro puno o gubat naman yung madadaanan natin. Siguro, pwede ka na magbanyo sa gilid-gilid. Magtago ka na lang sa puno. Kau, ginawa mo pa talaga akong salaula ha. Kadiri ka. O sige na, bumaba ka na at makakain na tayo. Dami mo kasing alam eh.
Anong gusto mong kainin dyan? Isang kanin at isang sinabawang baka. Yun na lang. Gusto kong kumain ng may sabaw. O sige, ikaw magbabayad nito ha. Wisit ka. Sige na, mupo ka na dun sa dulo. Ako nang o-order ng pagkain natin. Sama mo na rin ng isang soft drinks. Oo, sige na. Bilisan mo ha. Oo nga, umupo ka na dun. Sana naman, hati tayo sa bayaran. Hoy, narinig kita, Lance ha. Bilis mo naman bumalik. Hindi ba nakikita? Dalawa lang tayong customer dito. Ay, oo nga no. Di ko napansin yun ha. Ang weird nga eh. Nasa highway naman ang karinderya. May mga tao din naman sa paligid. Bakit walang customer ngayon? Baka hindi talaga mabenta ang mga pagkain nila dito. Ano sa tingin mo? Hindi ko rin alam eh. Malalaman natin yan mamaya pag natikman natin. Malayo pa ba talaga tayo? Gusto ko na talaga matulog sa kama. Parang napapagod na ako eh. Malayo pa. Ako na lang muna magmamaneho. O kaya naman kung gusto mo, maghanap tayo ng pwede nating matuluyan pansamantala. Hindi na. Sayang sa pera. Para madali di tayo makarating sa inyo. Wow, totoo ba to? Tama ba narinig ko? Ha? Nangihinayang ka sa pera mo? Himala yata. Wala ka ba talagang magandang sasabihin ha? Puro na lang pangasar lang yung lumalabas sa bibig mo eh. Wala na ba talagang matinong personalidad ko ang alam mo? Kasalanan mo naman kasi. Sinasabihan na kita pero hindi ka naman nakikinig. At saka, ang ganda mo nga sa rin eh. Ang bilis mo kasi mapikon, daig mo pa babae. Kumain ka na nga alam, visit ka. Ay, oo nga pala. Pwede naman tayong matulog sa kotse. Hintayin na lang natin mag-umaga bago tayo bumiyahe ulit. Pwede rin. Wala naman tayong maraming dala eh. Pwede rin nating iga yung driver seat at passenger seat. O sige na, kumain na muna tayo tapos maghanap tayo ng pwede nating pwestuhan. Okay, sige, kain na. Matagumpay na nakahanap ang dalawa ng pwedeng pwestuhan ng kanilang kotse para makapagpahinga na maayos. Pero pagsapit ng 11:00 ng gabi ay nakaramdam ng kakaiba ang magkaibigan mula sa labas ng kotse. Para bang may naglalakad sa labas na animoy may taong umaaligid sa kanila. Nakaramdam naman ng kaba si Lance dahil iniisip niyang baka may masamang motibo ang mga ito sa kanilang dalawa. Dre, uy, gising pre. Gising ka ba? Ha? Bakit ba? Hindi mo ba marinig yun? Parang may tao sa labas. Huwag mong buksan ng ilaw. Ha? Bakit? Hindi malalaman nilang may tao talaga dito sa loob ng kotse. Paano kung gawan nila tayo na masama? Hindi lumaban tayo. Dre, tingnan mo. May tao. Oo, nakikita ko. Anong gagawin natin? Wala na tayong choice kundi ang umalis. Tara, bilis. Teka, sandali. Ako na magmamaneho. Tabi dyan. Dre, tingnan mo. Parang nagpapalit siya ng anyo. Langya. Tabi dyan. Bilisan mo. Ayaw ko pang mamatay. Pwede ba? Huwag ka sumigaw. Bilisan mo na, Dre. Baka bigla tayong atakihin niya. Ito na nga eh. Tila lang yan. Bakit ganyan ang itsura? Baka naman pinagtitripan lang tayo ng mga tao dito. Mukha bang trip lang yun? Bilisan mo na nga magmaneho. Ano ka ba? Para kang babae kang makasigaw ah. Bakla ka ba? Wisit ka. Nakakatakot kaya yun. Kahit biro lang nila, ay di maganda talaga. Siguro kung may sakit ka sa puso, malamang kanina ka papatay. Hindi ka ba natakot kanina? Nagbura ka pa nga eh. Hindi. Nagulat lang ako. Lalo nung sumigaw ka. Nakakataranta ka kaya? Sus! Tuwag ka rin naman eh. Ilang oras ang nakalipas ay inabutan na sila ng umaga sa biyahe. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa baryo ng tiyahin ni Dre. Malapit na tayo. Hanapin na lang natin yung bahay ni Tia Loring. Hindi mo alam kung saan? Hindi eh. Matagal na kaya akong hindi nakakabalik dito. Nakalimutan ko na kung saan banda yon. Magtanong na lang tayo. Baka sakaling kilala nila yung Tia Loring mo. Ayun oh, may tindahan. Tara, magtanong tayo doon. Sige. Bumaba ka na, samahan mo ako. Kaya mo na yan, malaki ka ni. Visit ka. Bilisan mo na dyan. Duwag mo talaga. Tao po. Tao po. Ano yon? May bibilin ba kayo? Ay, wala po. Magtatanong lang po sana kami kung alam niyo po ba yung bahay ni Aling Loring. Saan po ba banda dito yon? Si Loring. Diyan lang, papasok sa looban. Makikita nyo rin kaagad yon. Basta, maraming halaman ng bakuran niya. Yun na yun. O sige po, maraming salamat po. Salamat to. O tara na, hanapin na natin yung bahay ni Tia Loring mo.
Teka, tawagan na lang kaya natin. Huwag na, para masurprise ang tiya mo. Hindi niya pa naman alam na may kasama ka. Sa bagay, hindi ko rin naman nasabi na ngayon ako darating dito. O tara na, hanapin na natin. Tumingin ka sa paligid, baka malampasan natin. Basta ang sabi, marami daw tanim na halaman ng tiya mo. Hindi na yung mahirap hanapin. Oh, ayun. Baka yun na yun. Tanungin natin. Teka, ibababa ko na rin ba yung mga gamit natin? Oo para diretso na tayo. Paano kung hindi pala yun yung bahay? Di, ibalik natin. Naku, mabuti pa magtanong muna tayo. O sige na, tara. Dre, alam mo napansin ko lang, ang daming nakatingin sa atin. Di naman tayo artista. Hayaan mo na sila. Ganyan talaga kapag nasa probinsya ka. Lalo na't may dala tayong kotse. Baka iniisip nila mayaman tayo. Ang weird lang eh. Hindi ako sanay. Lalo na yung mga bata. Parang hindi normal ang mga tingin nila eh. Nakakatakot. Hindi ata sila masaya na nandito ka. Wow Dapat maging masaya sila dahil nandito ako. Sa pogi ko ba naman na to eh. Nako, ayan na naman siya. Lord, pakikuha na nga po itong taong to. Masyado pong mahangin eh. Visit ka. Wag mo na po, Lord. Gusto ko ba pong mamuhay sa mundong ito? Tara na nga, huwag mo na lang silang pansinin. Masasanay din yan sila sa atin. Tumawag ka kaya muna, baka walang tao dyan. Sige. Tao po! Tia! Tia Luring! Nandyan po ba kayo? Tao po! Ay, sino ba yan? Tia! Dre, hindi ka naman nagsabi na darating ka eh. Di sana nakapaganda ako na makakain ninyo. Hello po, magandang araw din po. Surprise po, Tia! Ano, kumusta na po? Ay nako, ayos lang naman ako. O tara, pumasok kayo sa loob. Dali na. Kumain na ba kayo? Wala pa nga po eh. Ayos lang po kami, Tia Luring. Ay pasensya na kayo dito sa bahay ko ha. Medyo maliit. Pero kasya naman 3 tao dito. Ay, siya nga po pala si Lance, kaibigan ko. Pasensya na po. Sumama ako kay Dre. Gusto ko rin po kasing maranasan tumira sa probinsya eh. Sus, takot ka nga sa mga tingin ng mga bata kanina eh. Tapos gusto mo pang tumira dito? Ay, mali atang probinsya ang napuntahan mo. Hindi pwede dito mga kagaya mong matatakotin. Maraming hindi maipaliwanag na pangyayari mga nangyayari dito. Si Tia, tinakot mo pa talaga si Lance. Mamaya iwan ako niyan at bumalik na mag-isa sa Maynila Kagaya po ng Tia? Aswang. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Aswang ho? Oh, ba't sa akin ka nakatingin? Kasi kagabi po... Hindi yun aswang. Aswang yun! Ang pangit ng itsura Hindi lahat ng pangit ang itsura aswang. Mas mukha ka pang ang aswang Tama si Dre. Hindi lahat ng pangit ay aswang. Hindi naman ako pangit Pinagtatawanan niyo pa ako. Alam mo, mabuti pa. Kunin na lang natin yung mga gamit natin sa kotse mo. Bilisan mo dyan. Tama. At maghahanda rin muna ako ng almusal natin. Matapos maibaba ni Dre at Lance ang kanilang mga gamit mula sa kotse, ay kagad na rin silang nag-almusal kasama si Tia Luring na may inihanda na kape, kamote at saging. Tia, bakit po kakaiba yung mga tanim niyong halaman? Ngayon ko lang po nakita yung mga iba dyan Mga halamang gamot ng iba dyan. Oo, lalo na yung nasa likuran. Ang iba naman ay normal lang na halaman. Katulong ko dati magtanim dyan si Dre at ang kanyang kapatid. Plantito ka din pala, Dre. Matagal na yun. Tigilan mo ako, Lance Huwag ka mang asal dyan. Ay, maiba tayo, Tia Luring. Ano po bang pwedeng gawin dito sa baryo nyo? Marami. Kaso baka maboryong kayo Halos mga bata nakatira dito sa atin. At kapag dumiretso naman kayo sa dulo, ay kagubatan na. Marami naman pwedeng pasyalan dito kung gusto mo. May ilog, may dagat, may gubat. Marami pero nature. Wag lang kayong lalampas sa kagubatan dahil delikado. Oh, bakit naman po? Ano pong meron sa kagubatan? Mga aswang ang nandon. Tia, baka maniwala sa iyo si Lance Baka umuwi yan maya-maya. Hindi mo ba nasabi kay Lance ang tungkol sa kapatid mo? Opo, nasabi niya po sa akin. Kaso, ang gulo niya po magkwento Ano po ba talaga nangyari? Wow Ano bang gusto mong sabihin ko? Lahat na nga sinabi ko sa iyo yung totoo Yung totoong nangyari. Ang sabi mo naman kasi pinatay siya Totoong pinatay siya.
Pero hindi tao ang pumatay sa kanya, kundi isang aswang. Tiya, hindi totoo yun. Hindi totoo ang aswang. Taong may gawa nun sa kapatid ko. At kahit na anong sabihin nyo, kailangan pa rin mahuli kung sino man yung may gawa nun. Paano nga mahuhuli ang may gawa nun sa kapatid mo kung wala naman tayong suspek kung sino ang pumatay sa kanya? Wala rin naman patunay, Tiya, kung aswang nga ba ang may gawa nun sa kanya eh. Hindi ko man nakita kung sino ang may gawa nun. Pero malakas ang kutob kong aswang yon. Tama na nga yan, Tiya. Mas lalo nyo lang tinatakot si Lance eh. Dre, hindi ba sabi mo albularya ang tiya mo? Hindi ako albularya. Bakit ang dami nyo pong halamang gamot? At saka ang dami din pong weird na gamit dito sa bahay nyo para hindi na ako bumili sa tindahan kapag may sakit ako. Hindi ko na kailangan ng mga gamot na yan. Hindi siya albularya, pero marami siyang alam. Dahil bata pa lang siya, mahilig na siya sa mga kababalaghan. Baka naman alam talaga ni Tia Loring kung anong nangyari sa kapatid mo. Ayaw niya kasing maniwala sa akin. Marami akong alam pagdating sa mga aswang at alam ko rin kung anong uri ng aswang ang may gawa nun. Hindi po ako naniniwala sa aswang, Tia Loring kasi hindi pa naman po ako nakakakita. Pero kung sakali man na makakita ako, baka tumakbo na lang ako. Baka yung aswang pa ang matakot sa'yo, pre. May mga aswang na mababait. May mga aswang din na pumapatay. Ang mga mababait ay mga aswang na hindi nila ginusto ang pagiging aswang. Ang mga pumapatay naman, kahit na ayaw nila, kailangan nilang gawin para mabuhay sila. So, yung mga mababait po namumuhay ng normal, kagaya sa atin? Oo, pero hindi natin sila mahahalata na aswang dahil tao rin sila. Maliban na lang kung may kaalaman ka talaga tungkol sa mga aswang. Tiya, sige nga po, kung alam nyo talagang tungkol sa mga aswang, nakakita na ba kayo dito sa baryo natin ng aswang? Dre, maniwala ka man o hindi, malapit lang tayo sa mga aswang. Baka nga nakasalubong nyo pa sila kanina. Baka yung mga masasama tingin sa atin kanina, mga aswang. Hindi nila kayo gagalawin hanggat nandito kayo sa poder ko. Bakit naman po? Takot po ba sila sa inyo? Hindi sila takot sa akin. Pero alam ko kung paano ko sila tatalunin. Kaya takot sila sa mga pangontrang ginawa ko para sa kanila. Kung talagang aswang ang pumatay sa kapatid ko, bakit hindi niyo po siya pinatay? Dahil hindi ko pa siya kaya noon, Dre. Gustuin ko man siyang patayin, hindi pa rin pwede. Dahil kaunti pa lang ang kaalaman ko noon tungkol sa kagaya nila. Pero simula noon ay hindi ako tumigil na subaybayan sila. Ibig sabihin, kilala niyo po kung sino yung pumatay sa kapatid ni Dre? Kilalang kilala. Pero hindi natin siya makikita dito sa baryo. Bakit naman po? Saan naman po siya nakatira? Basta, mabuti pa'y kumain na lang muna tayo. Ang weird talaga ng tiya mo, no? Tamang-tama ang sinabi ni Mama tungkol sa kanya. Hayaan mo na. Basta hindi siya masamang tao. Wala naman ako sinabing masamang tao siya. Sige na, kumain ka na lang. Bakit ba walang asawa ang tiya mo? Sayang naman, tumanda na siyang dalaga. Hindi ko alam sa kanya. Gusto mo ikaw na magtanong sa kanya kung bakit wala pa rin siyang asawa hanggang ngayon? Tiya, bakit po ba wala pa rin kayong asawa hanggang ngayon? Hayop, tinanong nga. Hay, ako na naman ang napagdiskitahan ng pag-uusapan. Kumain na lang kayo. Po? O sige po. O ano, daldal mo kasi. Nagtakatanong nga lang Pagsapit ng hapon ay napagdesisyonan ng dalawa na maglakad-lakad muna sa labas malapit sa kanilang tinutuluyang bahay para magpaantok at magpahangin. Sa tingin ko, hindi ka magtatagal dito sa baryo. Matatakotin ka Baka 1 linggo ka lang o 2 araw. Ako? Bakit naman hindi? Ang ganda kaya dito. Tingnan mo, ang aliwalas ng hangin. Tapos, ang ganda pa ng paligid. Puro halaman ang nakikita ko. Sus, palusot ka lang. Tumakas ka nga lang sa trabaho mo Hindi Wala ka talagang tiwala sa akin no? Kaibigan ba talaga kita? Ewan ko sa'yo. Saan mo ba gustong pumunta bukas? Sasamahan kita. Di yung mga may magaganda sanang view. O kaya naman, pwede nating liguan. O sige, doon na lang muna tayo sa ilog tapos diretso tayo sa dagat. May dagat na malapit dito? Oo naman, libre pa, walang bayad. Pwedeng liguan? Oo naman. Makikita mo bukas kung gaano kaganda yung dagat dito sa amin. Ang ganda naman tumira dito sa inyo, libre lahat. Hindi kaya, magbabayad ka ng pagstay mo dito sa bahay ni Tia Loring, no? Damot mo talaga. Grabe ka sa akin Hindi, biro lang.
O tara na, bumalik na tayo sa bahay. Paggabi na eh. Bukas na tayo pumunta sa ilog at bukas na rin natin pasyalan yung dagat. Uy, Dre, di mo naman sinabi na may magandang babae pala dito sa baryo nyo. Ha? Ayang ka na naman sa pagkababaero mo ha. Tigil mo nga yan. Gagi! Ayun o, tingnan mo. Papunta ata siya sa gubat eh. Eh di ba, delikado doon? Oo nga no. Pero ano naman ang gagawin niya doon? Delikado nga doon ah. Tara, pigilan natin, bilis. Ang dilim pa naman doon banda kapag gabi na. Tara, baka mapano pa siya doon. Konsensya pa natin. Miss! Huwag kang pumunta dyan, delikado dyan. Uy, miss! Bumalik ka dito! Miss! Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Paggabi na. Ikaw ang dapat namin tinatanong yan. Anong ginagawa mo dito sa papasok sa kagubatan? Hindi mo ba alam na delikado dyan? Kaya nga, bakit ka papasok sa kagubatan? Kung ano man ang gagawin mo, pwede naman yatang ipagpabukas na yan ah. Ha? Nawawala kasi yung aso ko eh. Naisip ko na baka dyan pumunta sa gubat. Kaya pupuntahan ko sana. Grabe, ang ganda naman itong babae na to. Parang anghel sa ganda. Nako, ipagpabukas mo na lang yan, miss. Delikado sa gubat. Baka kung ano pang mangyari sa yun yan. Kung gusto mo, tutulungan ka na lang namin bukas sa paghahanap ng aso mo. Para hindi ka na mahirapan. Hindi na. Nako, nakakaya naman sa inyo. Kaya ko naman yan hanapin mag-isa eh. Ano ka ba? Ayos lang. Tutulungan ka namin bukas. Magaling kami maghanap ng nawawala eh. Siya nga pala. Parang ngayon ko lang kayo nakita dito sa baryo. Bago ba kayo? Ha? Oo eh. Kararating lang namin kaninang umaga. Ako nga pala si Dre. Ako naman si Lance. Si Lance na pinaka-pogi sa buong mundo. Joke! Ava nga pala. Sorry, hindi ako nakikipag-shake hands eh. Ayos lang. May mga ganyan talagang tao. Teka, saan ka ba nakatira? Taga dito ka lang din ba sa baryo? Oo, dyan lang yung bahay ko sa tabi-tabi. Baka gusto mong sumama sa amin bukas. Balak sana naming mamasyal ni Dre eh. Kaso, wala naman kaming alam na pwedeng puntahan dito sa lugar nyo. Kaya nga eh, para naman may taga-tour kami. Wala pa kaming alam dito sa baryo eh. Pasensya na. Hindi ko kayo masasamahan eh. Masyado kasi akong abala kapag umaga. Maraming gawain. Pasensya na talaga. Ayos lang. Marami pa namang araw eh. Sana sa susunod pwede ka na. Pwede ka ba naming maging kaibigan? Oo naman. Pwede. O siya, masyado na malamig dito sa labas. Umuwi ka na muna sa inyo, Ava. Bukas mo na lang hanapin yung alaga mong aso. Delikado dito sa gubat eh. Kaya nga, bukas mo na lang hanapin. Sige. Mauna na ako sa inyo ah. Paalam. Grabe, ang ganda talaga niya no? Kung suswertein ka nga naman, hindi talaga ako nagkamali na sumama ako sa iyo dito eh. Hindi ko rin inakala yun eh. May ganun palang nilalang na napakaganda. Pakiramdam ko, siya na yung babaeng para sa akin eh. Ibigay mo na lang sa akin si Ava. Maghanap pa na lang ng iba. Malay mo, marami pang babae dyan. Gahamang ka talagang lalaki ka. Lahat na lang eh no? Sige na, akin na lang siya. Uy, makahingi ka naman. Hindi bagay sa'yo si Ava. At isa pa, bakit sa akin ka ba nagsasabi? Hindi naman siya sa akin ah. Tsaka hindi yung papatol sa'yo no? Hindi ka sigurado no? Nakita mo naman yung mga ngiti niya sa akin kanina. Ang ganda. Para ako matutunaw sa ganda ng boses niya eh. Umuwi na nga tayo. Baka hinahanap na din tayo ni Tia Loring. Hanggang sa makauwi sila ay hindi pa rin natigil sila sa pagsasalita tungkol kay Ava kaya sinuway na ni Dre. Ang ganda talaga ni Ava. Saan kaya siya nakatira no? Para madalaw ko bukas. Uy, tama na yan. Marinig ka lang ni Tia dyan eh. Akala ko nakita ko na yung mga magagandang babae sa Maynila. Hindi pa pala. Wala pa rin makakatalo sa ganda ni Ava. Anong sinasabi mo, Lance? Nakita niya si Ava? Opo, nakausap pa namin siya kanina. Bakit po? Tia, bakit po parang takot na takot kayo? Ano pong meron? Lumayo kayo sa babaeng yon. Wag na ulit siyang kakausapin. Ho? Bakit naman po? Tia, ano pong meron kay Ava? Aswang si Ava. Huwag kayong padadala sa ganda niya. Hindi siya tunay na maganda kapag nakita niyo na ang tunay niyang anyo. Ano po bang sinasabi niyo? Ang ganda-ganda niyo po kanina. Aswang si Ava, kaya layuan niyo siya. Dahil baka kayong susunod na mabibiktima niya.
Ayaw nyo namang mamatay, hindi ba? Kaya lumayo kayo sa babae nyon hanggat maaga pa. Ayan ka na naman, Tia Loring eh. Aswang na naman. Kahit si Ava na mukhang inosente, pagbibintangan nyo pang aswang. Hindi ako nagsisinungaling. Kahit sino ang tanungin nyo sa baryo na ito, isa lang ang isasagot nila. Aswang si Ava. Kaya ba ganun siya kaganda? Kasi aswang siya? Hindi aswang si Ava. Nakita mo naman kung gaano siya kainosente kanina, hindi ba? Oo, Lance. Nililin lang niya lang kayo sa nakakabighani niyang kagandahan. Kaya binabalaan ko kayo. Lalo na ikaw, Dre. Makinig ka sa akin. Napatunayan niyo na ba na aswang nga siya? Hindi ako naniniwala, Tia. Sinisiraan nyo lang yung tao eh. Maraming beses nang napatunayan na aswang siya. Pero walang nangangahas na hulihin siya dahil mahirap siyang hulihin. Dahil siya ang prinsesa ng mga dumoga. Dumoga? Ano po yun? Isang uri ng aswang. Yon ang kinabibilangang aswang ni Ava. At siya rin ang pumatay sa kapatid mo, Dre. Tia, tama na yan ah. Hindi na magandang biro yan. Sa itsura ni Ava, hindi niya magagawang pumatay. Dre, kumalma ka nga muna. Hintayin mo yung paliwanag ng tiya mo. Hindi naman kasi totoo yung sinasabi niya eh. Maliwala ka man o hindi. Pero yon ang totoo. Paano po kayo nakakasiguro na siya nga ang pumatay sa kapatid ko? Nakita niyo po ba? Akala ko po ba walang nakakita sa pagkamatay ng kapatid ni Dre? Hindi ko nakita. Pero malakas ang kutob kong siya ngayon. Ang mga sugat sa katawan ng kapatid mo at ang laway na naaamoy ko sa katawan ng kapatid mo ay mula sa iisang nilalang. Kay Ava. Kaya hindi niya may pagkakailayon. Bakit hindi niyo po kagad pinatay nung nalaman niyo? Hindi ko kaya, Dre. Gustuhin ko mang patayin siya noon. Hindi pwede. Masyado silang marami at ako lang mag-isa. Walang gustong tumulong sa akin dahil lahat sila ay takot kay Ava at sa mga kasamahan niya. Ibig sabihin, alam ng buong baryo na aswang si Ava? Oo. Hindi siya matagpuan tuwing umaga dahil nagtatago siya. Tuwing gabi naman siya umaatake at dinadala sa gubat ang kanilang biktima. Pero bakit hindi niya kami kinain kanina kung ganun? Kaya nga po, nakausap pa nga po namin siya. Normal lang naman po ang pakikipag-usap niya. Hindi siya aswang, Tia Loring. Hanggat hindi namin nakikita, hindi kami maniniwala. Kung ganon, matulog na kayo. Doon na kayong dalawa sa kabilang kwarto. Maniwala man kayo o hindi, nasa inyo na yon. Basta ako, binalaan ko kayong dalawa. O sige po, Tia Loring, good night na po. Hindi talaga ako maniniwala na aswang si Ava. Sa ganda niyang yun, imposible. Hindi makatulog ng maayos si Dre dahil iniisip pa rin niya ang sinabi ng kanyang tiyahin. Lalong-lalo na ang tungkol sa pagamatay ng kanyang kapatid. Masyado pang sariwa ang mga pangyayari noon at hindi niya makakalimutan ang sakit na dulot ng pagkamatay ng kapatid niya. Kaya sa tuwing nababanggit ito ay apektadong-apektado siya. O pre, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog eh. Pre, tanong ko lang, malapit ba ang ilog dito sa inyo? May naririnig kasi akong agos eh. Oo, doon lang sa likod bahay. Pero mababaw lang yon at hindi pwedeng paliguan. Ah, ganun ba? Bakit? Gusto mong pumunta? Pwede pa ba tayong lumabas? Kakaiba pala dito sa inyo no? Ang aga-aga niyong natutulog. Kung nasa Maynila ako ngayon, baka nasa convenience store pa ako at namimili ng kutkutin. Ganyan ang nakasanayan dito. 6:00 pa lang ng hapon, hapunan na. At 8:00 naman ang oras ng pagtulog. Grabe! Kailangan ba talagang sundin yon? Nung mga bata pa kami, kailangan talaga naming sundin. Dahil kung hindi, may palo kami kay Lola. Pati nga si Tia Loring pinapalo dati. Kahit matanda na siya? Oo. Walang pinipiling edad sa pagdidisiplina noon kina Lolo at Lola. Kaya nung namatay sila, si Tia Loring na lang ang nakasama naming magkapatid. Tapos, iniwan pa ako ng kapatid ko. Buti nakayanan mo, no? Kung ako siguro yun, baka sumunod na ako kay Lolo at Lola mo. Iniisip ko na nga lang noon, hahanapin ko yung pumatay sa kapatid ko eh. Kaya umalis na muna ako dito sa baryo para makipagsapalaran sa Maynila. Bala ko makapag-ipon noon, saka ako iimbistagahan yung pagkamatay niya. Hindi naman masama. Kaso, paano mo nga gagawin? Aswang daw yung pumatay sa kapatid mo. Naniniwala ka talaga sa sinabi ni Tia Loring kanina? Dre, hindi mo ba nakita ang reaksyon niya kanina? Totoo ang kanyang mga sinabi. Hindi nagsisinungaling yung reaksyon niya kanina nung narinig niya yung pangalan ni Ava. Kaya, hindi ba lamang totoo yung sinabi niya?
Ewan, hindi ko alam. Basta ang gusto ko malaman ng totoo at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Mabibigyan ng ustisya ang pagkamatay niya. Shh! May sumisigaw. Ha? Ano yun? Bakit may sumigaw, Dre? Hindi ko din alam Puntahan natin. Ayoko nga. Baka mamaya madamay tayo Baka kailangan niya ng tulong. Bilisan mo. Baka pagalitan tayo ni Tia Loring mo. Nakakatakot pa naman siya. Di wag ka lang maingay para hindi tayo marinig. Titingnan lang natin kung anong nangyari doon. Baka nangangailangan yun ng tulong Sino naman yun? Hating gabi na. Hindi ko din alam. Kaya nga pupuntahan natin Saan naman natin pupuntahan? Hindi nga natin alam kung nasaan nanggagaling yung sigaw na yun. Parang dun sa gubat. Tara, bilisan mo. Sa gubat? Sigurado ka? Medyo malayo yun Talagang abot dito yung sigaw nun? Ayoko sumama, Dre. Ikaw na lang. Ngayon ko pa talaga aatras kung kailan nasa labas na tayo ng bahay. Napatakbo rin kasi ako sa iyo dahil sa pagkabigla ko Basta bilisan mo na. Tayo na. O naman, kakainis naman talaga Natatakot na nga ako Wala pang nakakatakot, Lance. Bilisan mo na dyan. Gusto talaga tayo sa gubat na yan? Iba na nararamdaman ko Kakaiba na yung mga ingay sa paligid. Ano ka ba? Kuliglig lang yun. Trey, kaya na naman. May sumisigaw na naman. Hindi na tao yun. Ano? Shh! Huwag ka maingay. Tingnan mo. Yan. Dito tayo sa likod ng puno para hindi tayo makita. Bilis! Ginagawa niya. Sino yan? Nakakawa naman yung kalabaw. Kahit gabi, nakikita ko pa rin ang ginagawa niya sa hayop dahil sa liwanag ng buwan. Hindi siya tao. Aswang ba yan? Hindi ko alam. Aswang nga yata yan, Dre. Lalong nanindig ang balahibo na magkaibigan ng tumingin sa kanilang direksyon ng nilalang na kanilang tinitingnan. Kaya walang nagawa ang dalawa kundi ang tumakbo paalis sa lugar na yon. Bilisan mo tumakbo, dali! Yan! Nagsisinungaling si Tia Loring! Mamaya ka na magsalita! Bilisan mo tumakbo! Dahil baka maabutan tayo niyan! Trey! Grabe! Bilisan mo, nasa likuran mo na yata siya! Ayoko lumingon! Ayoko pang mamatay! Bilisan mo! Huwag mo na kami kabulin! Hindi kami pagkain, Hindi ako masarap! Hindi siya nakikinig sa'yo! Grabe! Baliw ka ba? Ayoko na! Tia Loring! Tulong! Tulong! Tia! Tia Loring! Talian mo, Lance! Malapit na tayo sa bahay! Ilang hakbang na lang, bakuran na! Hay! Ano ba yan? Sigaw kayo ng sigaw! Tia! Tia Loring, may aswang pong humahabol sa amin. Tulungan niyo po kami. Nasaan? Nasaan ang aswang? Doon niyo po kami hinabol mula sa gubat. Mga pasaway talaga kayo. Pumasok kayo sa loob. Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kayong pupunta sa gubat? Bakit ba hindi kayo nakikinig sa akin? Munti ka na kayong mapahamak, Paano kung naabutan kayo nan? Sa tingin niyo, bubuhayin pa kayo ng aswang na yon? Hindi kayo bubuhayin nun! Tia! Bukas na tayo mag-usap. Pumasok kayo sa kwarto nyo. Bilisan nyo! Lance! Galit na si Tia Loring. Pasensya na. O ngayon, naniniwala ka na sa aswang. Totoo ang sinasabi ng tiya mo. Hindi ko alam. Nakita mo naman kung paano kainin ng aswang na yun yung hayop sa gubat, hindi ba? Mas matagal dito ang tiya mo. Kaya mas marami siyang alam. Hindi ko alam, okay? Nagugulan pa rin ako. Ang daming pumapasok sa isip ko. Anong gagawin natin? Baka balikan tayo ng aswang na yon. Nakita mo di ba yung itsura ng aswang kanina? Oo, ang pangit ng itsura niya. Lalo na yung mukha niya. Parang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya. Saan naman? Hindi ko alam. O sige na, matulog ka na lang. Kinabukasan, maaga silang ginising ni Tia Loring para kausapin. Dre, Lance, bumangon na kayo dyan. Tia? Nawawala daw yung alagang kalabaw nila Marites. Baka nakita nyo kagabi. Baka yun yung nakita namin kagabi na kinakain ng aswang. May nakita po kami kinakain ng aswang kagabi. Baka yun po yung alagang hayop ni Aling Marites. Hinahanap na nila sa gubat ang alaga nila. Baka makita din nila yun doon. Tia Loring, galit po ba kayo sa amin ni Dre? Tia, sorry po Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako sa inyo. Paano kung balikan kayo ng aswang na yon? Unang araw nyo pa lang dito. Delikado na kagad ang buhay ninyo. Umuwi na lang kaya tayo sa Maynila, pre. Ano ka ba? Hindi nila kayo papaalisin ng buhay. Ano po
Anong gagawin namin? Ayaw ko pa pong mamatay. Totoo nga yung sinabi ni Mama na maraming aswang dito sa baryo ninyo. Ano na pong gagawin natin, tiya? Hindi naman ako papayag na magalaw nila kayo. Lalabanan natin sila. Totoo po bang si Ava talaga yung pumatay sa kapatid ko? Sayang, ganda pa naman ni Ava. Oo, siya nga ang pumatay sa kapatid mo, si Ava. Naging buo ang desisyon ni Dre na labanan si Ava. Kaya kahit na anong mangyari ay gagawin niya ang lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang namayapang kapatid. Kaya pagsapit ng gabi ay muli siyang pumunta sa gubat. Dahil sa pag-aalala nila sa kanya ay sinamahan siya nito. Wala naman tayong dalang kahit na ano. Paano natin siya lalabanan? May dala akong kutsilyo. Dre, hindi sapat yan. Dapat kasi tinanong natin si Tia Loring eh. Lance, tingnan mo yung ilog. Ha? Saan? Si Ava yun, di ba? Oo, si Ava nga. Anong ginagawa niya dyan? Hayop na babae yan. Papatayin ko talaga siya. Bakit parang hindi siya nababasaan ng tubig? Tingnan mo. Ay, kayong dalawa. Anong ginagawa nyo dyan? Gabi na. Sino po kayo? Sinasabi ko na nga ba't lumabas na naman kayo ng bahay eh. Hindi ba talaga kayo madadala, ha? Tia? Loreng, Oh, Enong, anong ginagawa mo dito? tinitingnan ko kung may magaganap na naman kababalagan dito sa baryo. Kaya nag-iikot ako. Kayo po si Mang Enong? Oo, ako nga. Bakit? Tia Loring, nandun po si Ava sa ilog. Ayun oh. Teka, Nawala si Ava. Nandiyan lang siya kanina. Malamang na narinig na tayo. Hindi dapat kayo lumalabas ng bahay kapag gabi. Delikado sa lugar na ito. nandyan lang siya kanina eh. Nakita namin. Mabuti pa. Umuwi na tayo. Tara na. Tama. Isama mo na sila, Loreng. Hindi makabubuti sa kanila ang nasa labas. Lalo na't baguhan lang sila dito. Pero tiya, kailangan ko mapatay ang babae na yun. Pinatay niya ang kapatid ko. Hindi ito ang tamang oras. Hindi mo kakayanin si Ava. Bakit hindi? Ibabae lang siya. Aswang siya, Dre. At marami pa siyang kasamahan. Hindi siya nag-iisa. Tiya, tignan nyo! Ah! May dala ka ba dyang asin, Enong? Bilis! Meron. Ito, may dala rin akong buntot pagi. Si Aba yan? Siya nga. Dito kayo sa likuran namin. Bilisan nyo! Ang lakas ng loob niyong harapin ako. Hayop ka! Dapat ka na mamatay! Tumakbo na kayo. Ako nang bahala dito. Hindi mo siya kakayanin, Enong. Takbo na, bilis! Bilisan mo, Dre! Tia Loring! Bilisan nyo! Umalis na kayo! Nasusunog siya dahil sa asin. Dre, tara na! Tulong! Lance! Tumayo ka! Bilisan mo! Huwag kang lalapit sa kanila! Dre, sumabit ang pako. Hindi ko matanggal. Lumubog sa malakit na putik. Kainis naman oh. Ngayon pa talaga nangyari. Papatayin ko kayo. Lance! Huwag mo na siyang balikan. Hindi mo na siya maliligtas. Tia, pitiwan niyo ako! Tutulungan ko kaibigan ko! Hindi siya pwedeng tangayin ng aswang! Tulong! Tulong! Aba, bitiwan mo si Lance! Dre, tulong! Bitiwan mo ako, alibaw ka! Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pa siya papatayin. Gusto niyo siyang iligtas? Pumunta kayo sa kuta ko. Lance! Lance! Aba, ibalik mo si Lance! Dre, wala na tayong magagawa. Nakuha niya na ang kaibigan mo. Tia, bakit ang bilis nilang nawala? Saan niya dadalhin si Lance? Umuwi na muna tayo, Dre. Tia, iligtas natin si Lance. Ililigtas natin siya. Pero kailangan muna natin ng mga gamit. Bilisan mo maglakad. Gamit? Ano pong gamit? Huwag ka ng maraming tanong. Kailangan natin magmadali kung gusto mo pang abutan ng buhay ang kaibigan mo. Saan mo itinago mga pangontra, Loring? Nandito yun sa bahay. Sandalit kukunin ko ang baul na pinagtataguan ko ng mga gamit na yon. Dre, pumitas ka muna ng kamangyan sa likuran. Bilisan mo. Damihan mo at lagyan mo kagad ng langis para madali sindihan. Kamangyan? Ano ho yun? Oo, yung nakahiwalay na tanim sa bakuran. Madali mo yung makikita. Bilisan mo na. Nasaan pang ibang gamit, Loring? Ito lang ba lahat? Hindi pwedeng pati si Lance ay mapatay nila. Hindi ako makakapayag na may mapatay na naman siyang isang taong mahalaga sa buhay ko. Kailangan kong mailigtas si Lance. Kahit na anong mangyari. Dre, bilisan mo. Matagal ka pa ba dyan? Loring, ilabas mo ang mga buntot pagi. Pwede na natin yung magamit. Tiya, tama po ba ito?
Ito po ba yung kamangyan? Yan nga. Lagyan mo na ng langis. Bilisan na natin. Hanggat may oras pa, kailangan natin mapatay si Ava bago mag-umaga. Saan po ba ang kuta nila? Patatalo ba natin sila? At gaano sila karami? Tiwala lang, Dre. Makakaya natin silang labanan lahat. Kung hindi man natin sila matalo, matakot man lang natin sila at nang hindi na sila makaperwisyo dito sa baryo. Pero wala po kong alam sa pakikipaglaban. Basta alam mo ang kahinaan nila. Madali mo silang matatalo. Kaya ikaw ang magsisindi ng mga kamangyan na yan pagdating natin sa kuta nila na matatagpuan sa kagubatan. Ano po bang kahinaan nila? Marami. Bilisan na natin. Baka kung ano pang gawin nila sa kaibigan mo. Dre, pagdating natin sa gubat, sindihan mo kagad ang kamangyan at ikalat mo ito sa buong paligid. Para saan po ba yung kamangyan? Takot sila sa kamangyan. At kapag naamoy nila ang usok nito, mahihilo sila at mawawala sa sarili. Kaya damihan mo para kahit papano madali natin silang matatalo. Opo, sige po. O Loring, ayos na ba ang lahat? Ano pang kulang? Sapat na ba ang pangontra natin? Paano kapag hindi tayo nagtagumpay? Magtatagumpay tayo, Loring. Matagal nating pinaghandaan ito. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magtagumpay. Matagal nyo na pong pinaghandaan? Bakit po? Saka na kami magpapaliwanag. Tara na. Dre, ano po bang plano natin? Bakit parang susugod na lang tayo sa kanila nang walang kalaban-laban? Wala pa po tayong maayos na plano Tama si Dre, Enong. Kailangan natin ng plano. Hindi sapat ang mga dala natin kung sakali man nalalabanan lang natin sila. Sandali, mag-iisip ako. Paano po kaya kung maglagay tayo ng bitag para kay Ava? Hindi po ba doon siya lagi nakatambay sa ilog? Doon po siya madalas makita? May punto si Dre. Mas magandang lagyan natin siya ng bitag doon. Kung gayon tayo gagawa, wala na tayong oras. Baka hindi na natin maabot ang buhay ang kaibigan mo. Madali lang po yun. Basta may mga gamit tayo. Ano bang klaseng bitag ang gagawin mo? Mas maganda yung hindi nila makikita kagad. Kulungan po ang naiisip ko. Kulugan? Paano yon? Madali yung makikita ni Ava. Ang naisip ko po ay doon natin isasabit sa malaking puno na nandun sa ilog. Kapag naapakan ni Ava yung tali, babagsak ang kulungan na yon. Aba, maganda yung naisip mo. Pero mas mabuti kung hindi lang isa ang gagawin natin. Kaya nga, hindi yung basta-basta pupunta ng ilog lalo na ngayong nagkakagulo tayo. Magpapahabol po ako. Sigurado ka ba dyan sa naisip mo? Hindi ba delikado yung para sa'yo? Mabilis kumilo si Ava, kaya mabilis ka rin niyang maabutan. Maliban na lang kung may hilo si Ava dahil sa kamangyan. Magdadala rin po ako ng mga pangontra para hindi niya po ako malapitan. Kung yan ang plano, tara na. Simulan na natin gumawa ng bitag. Kagad silang dumiretso sa ilog. Dala ang kanilang mga gagamitin sa paggawa ng bitag. Siniguro din ni Dre na hindi makakalabas ng bitag ang sino mang makukulong na aswang doon. Atake na lang natin tong lubid para may taas ang kulungan na ito sa sanga ng puno. Hawakan yung dalawang tali, tapos hilahin nyo. Huwag niyong bitiwan hanggat hindi pa naitatali, baka bumagsak at masira lang. Mang Enong, dito po natin ibaon yung tulos ng tali para kapag naapakan ni Ava, dito rin siya mahuhuli. Sandali, para siguradong hindi siya makatakas, lagyan natin ng asin at bawang ang kulungan. Yung langis na ginawa ko, pwede rin natin ilagay. Huwag niyo pong ilagay lahat. Kailangan po natin yan mamaya. May dala rin naman akong holy water. Siguradong mapapatay natin silang lahat. Sana lang para matapos na ito. Itaas na po natin ang kulungan na bitag. 1, 2, 3. Hatakin nyo na. Ayan, naiangat na. Mang Enong, huwag niyo pong bibitiwan ng lubid Ibabaon ko lang sa lupa itong tulos ng lubid. Ibaon mo pa ng gusto, Dre. Baka bigla yung matanggal. Opo, ako pong bahala. Ano, tapos na ba? Tara na, punta na natin si Lance. Opo, tapos na to. Ito na yung huling bitag na ilalagay natin. Mabuti na lang po talaga at may nakahanda kayong kulungan na pwedeng gamitin. Pinagawa ko talaga yan kasi pagkukulungan ko sana ng mga alagaan kong manok. Pinalakihan ko at bala kong marami ang ilagay. Aswang palang ikukulong dyan. Akalain mo nga naman ang pagkakataon na hindi mo talaga mahuhulaan ang magaganap. Pagdating natin doon sa kuta ng mga aswang, Dre, hanapin mo kagad si Lance. Hanggat kaya mo siyang iligtas, iligtas mo. Kami na ang bahalang humarap sa mga aswang. Opo, talagang ililigtas ko ang kaibigan ko. Ilang oras din silang naglakad papunta sa gubat hanggang sa makita na nila ang kuta ng mga aswang. Ito na po ba yung lugar nila? Oo, Dre. Hanapin mo na kagad si Lance at iligtas mo. Kami na ang bahala ni Enong sa mga kalaban na aswang.
Susubukan namin silang pigilan para hindi sila makalapit sa inyo. Sisindihan ko po muna ang mga kamangyan. Hawakan mo itong 2 buntot pagi. Ibigay mo kay Lance ang isa naman ay sa'yo. Magagamit nyo yan para hindi kayo malapitan ng mga aswang. Bakit parang walang aswang dito? Nasaan sila? Baka naghahanda na rin sila sa pagdating natin. Ipagpasalamat na lang natin na wala sila para mabilis tayong makapasok sa loob. Doon ka pumunta, Dre. Nakikita mo ba mga kulungan na yon? Siguradong doon nila kinukulong ang mga bihag. Hanapin mo sila sa mga kulungan na yon. Kapag may nakita kang aswang, sabuyan mo kagad ng asin. Dalhin mo yung isang backpack. Nandyan ang iba pang mga panlaban sa aswang. Sige po, mag-iingat din po kayo. Ikaw rin. Kailangan natin makauwing lahat ng ligtas. Kagad na hinanap ni Dre ang kanyang kaibigan. Sinuyod niya ang mga kulungan ng bihag para makita si Lance. Hindi nagtagal at nakita niya rin ito. Lance! Lance! Uy, Dre! Ano ginagawa mo dito? Delikado dito. Alam mo ba kung gaano sila karami, ha? Marami sila, Dre. Nangangatog na nga ako sa takot, eh. Ililigtas ka namin, baliw ka ba? Kailangan pa talagang itanong yan. Bilisan mo na. Papatayin nila tayong lahat. Yung mga bata na nakita natin, nandito sila, Dre. Biyag sila ng mga aswang. Pero hindi ko alam kung saan sila dinala. Putulin muna natin yung tali sa kamay mo at paa mo bago tayo magkwentuhan. Dre, makinig ka muna sa akin. Kapag nahuli nila tayo, wala na tayong takas. Hindi nila tayo mapapatay, naiintindihan mo? Makakaligtas tayo dito ng buhay. Kaya pwede ba? Bilisan mo na dyan. Tulungan mo akong kalasin ng tali mo sa paa kasi nakalas ko na yung sa kamay mo. Pero Dre, nakita ko kung paano nila patayin yung babae kanina. Ganon din ang gagawin nila sa atin. Naghahanda na sila para sa pagdating ninyo. Hayaan mo na yun. Ang kailangan natin gawin ngayon ay tumakas. Nakahanda na rin sila, Tia Loring. Alam nila ang gagawin. Paano naman tayo tatakas? Ang daming aswang sa paligid natin. Hindi nila tayo palalabasin ng buhay dito sa lugar nila. Alam ko. Kaya lalaban tayo. Bilisan natin. Kailangan natin mahanap si Tia Loring at si Mang Enong. Ang kanilang pisikal na anyo ay likas na sa kanila. Kaya pala sila magaganda. Dahil ginagamit nila yon para linlangin ng mga tao. Nang sa ganun kusang sumama sa kanila dito sa kuta at saka lalapain. Hindi nila mapapantayan ang ganda ni Ava. Iba nga yung ganda ni Ava. Siya rin ang nakita kong pinakamaganda dito sa lugar nila eh. Ay nako, mamaya na tayo mag-usap. Kailangan na natin makalis dito. Nasaan ba sila, Tia Loring? Sino kasama niya? Si Mang Enong lang. Kaya kailangan natin magmadali baka kung ano nang mangyari sa kanila. Trey, ano gagawin natin? Paano tayo makakaalis dito? Ito, hawakan mo tong buntot pagi. Sinto? Latiguhin mo kung sino man ang susugod sa atin. Ha? Naku, huwag ka na nga magtanong. Basta hagupitin mo na lang kung sino yung lalapit sa atin. Hindi nila tayo dapat mahuli. Dahil magiging hapunan nila tayo kapag nagkataon. Una. Sige na nga. Sigurado ako napapalaban na rin sila, Tia Loring. Inihanda ni Dre ang hawak niyang buntot pagi nang may makita siyang isang aswang na pasugod sa kanila. Inihanda rin ni Lance ang sarili. Kahit na may takot ay mas pinili nilang lumaban. Ang dami nila! Naglalabasan na sila! Lalaban tayo! Mamatay kayong lahat! Trey, sa gilid mo! Huwag mo akong intindihin! Intindihin mo yung mga sumusugod sa'yo! Tama nga sila! Nasusugatan ng matindi ang mga aswang kapag hinahagupit ng buntot pagi! Totoong aswang! Yan lang ang masasabi ko! Harap-harapan ko na silang nakakasagupa! Naniniwala na akong aswang ang pumatay sa ate ko! Kaya ngayon, papatayin ko rin sila! Para amanos na tayo! Kailangan natin silang mapatay bago pa tayo ang mapatay nila! Hindi tayo aalis dito hanggat hindi sila napapatay lahat! Kailangan kong ipagiganti ang kapatid ko! Hindi natin sila basta-basta mapapatay, lalo na si Ava. Ang daming nakapaligid sa kanya eh. Binabantayan talaga siya at pinoprotektahan. O sige, sumugod pa kayo mga aswang. Wala akong pakialam kahit gaano pa kayo karami. Basta papatayin ko kayo lahat. Para sa ate ko! Trey, hindi natin sila kayang lahat. Napapagod na ako kakahagupit sa kanila eh. Kung susuko tayo kagad, wala tayong mapapala. Pero hindi masama ang tumakbo, di ba? Ha? May daan sa likuran. Hindi ko alam kung saan papunta pero pwede na yung takbuhan. Basta makatakas tayo dito sa kanila. Hanapin na rin kagad natin si Tia Loring. Grabe! Yumuko ka! Hahagupitin ko yung aswang na nasa tabi mo! Hayop na mga aswang to! Ayaw ko na talaga! Kailangan na nga nating tumakbo!
Ano? May nakaharang na dito sa unahan. E di latiguin natin para magsitabi. Kaya natin to. Sige na nga! Sabay na tumakbo ang dalawa papunta sa daan na kanilang nakita. Hindi man nila alam kung saan papunta yon pero wala na silang pakialam. Lahat na madadaanan nilang aswang ay kanilang nilalatigo gamit ang buntot pagi. Dre, kaunti na lang. Nagsisiatrasa ng iba. Takot sila sa buntot pagi. Oh, sa likuran mo! Hampasin mo ang pasugod na aswang! Ayan! Tara na! Takbo na, Lance! Anong sumigaw? Bilisan mo! Dito tayo! Teka! Sila Tia Loring yun, oh! Oo! Kalaban nila si Ava! Lapitan natin, bilis! Tulungan natin sila! Ava! Tama na kasakiman mo! Tigilan mo na ang mga tao sa baryo! Hindi pagkain ng mga tao! Hindi na ako makakapayag na may mabiktima ka pang pamilya! Tama na ang ginawa mo sa amin! Sa tingin niyo ba, kapag tumigil ako at ang kasamaan ko, matitigil na rin ang kaguluhan sa baryo niyo? Nagkakamali kayo! Dahil hindi lang kami ang naniniraan na aswang dito! Alam ko! Kaya ngayon pa lang, uumpisa na naming tapusin kayo! Para kapag nalaman ng iba na natalo namin ang grupo mo, magsisialis na rin sila dahil sa takot! Sabi ko na nga ba't may masama kang balak sa amin, noon pa lang, duda na ako sa inyong dalawa. Dapat noon pa lang ay nilapan na namin kayo. Hindi ko lang iniutos kasi matatanda na kayo. Gusto namin biktima ay mga bata pa. Eh wala na kayo mabibiktima pa sa lugar namin. Naghihintay lang kami ng tamang oras para tapusin kayo. Nagplano kami ni Enong para dito. At ngayon, heto na ang tamang panahon para lipunin kayo. Lance! Dre! Mabutit na dito na kayo! At talagang tumakas ka pa lalaki? Pinahirapan mo lang ang sarili mo. Sa tiyan ka rin naman namin mapupunta. Ava! Totoo bang ikaw pumatay sa kapatid ko? Siya nga pumatay sa kapatid mo, Dre. Malaki ang galit niya sa mga tao. Dahil isa rin siyang tao dati. Oh? Hindi ko maintindihan. Anong dating tao? Tumigil na kayo. Wala kayong alam sa akin. Wala kayong karapatang sabihin kung ano ko dati. Mga lapastangan. Kilala kita, Ava. Kilalang kilala. Dre, nakapalibot na mga aswang sa atin. Anong gagawin natin? Marami sila. Hindi natin sila kakayanin kung buntot pagi lang ang panlaban natin. Akala niyo ba malakas kayo kaysa sa amin? Sa mga dala niyong pangontra? Sa tingin niyo ba sapat na yan para talunin kami? Ang lalakas ng loob niyong sumugod dito ng walang plano at sapat na armas. Inaasahan ko pa naman na may mga dala kayong baril. Wala pala. Langyang tawa yan. Para talaga siyang anghel no? Ang ganda pa rin ni Ava kahit na aswang siya. Hindi pa siya nagpapalit ng anyo. Makikita niyo ang itsura niya kapag nasaan yung aswang. Magiging kagaya din siya ng mga nakapaligid sa atin. Pinapalibutan na nila tayo. Hindi natin sila kakayanin kung ito lang ang dala natin pangontra. Hindi po ba may dala tayong holy water? Asin at bawang? Mas mabisa pa siguro ang holy water kaysa sa bawang. Pareho mabisa ang mga yon. Huwag mong pinamalit ang bawang. Sugurin niyo sila, mga kasama! Aba, papatayin kita para sa kapatid kong pinatay mo. Papatayin din kita kahit maganda ka. Dahil sa pagkidnap mo sa akin. At pwede na yung rason. Dre, subukan mo kung kaya mo. Dre, bakit ka sumugod kagad? Ay, bumalik ka dito. Dre, tumigil ka nga. Huwag kang padalos-dalos. Kaya ko siyang patayin. Pitiwan mo ako, Lance. Baliw ka ba? Susugod ka? Tingnan mo nga yung nasa harapan natin. Ang dami pang aswang. Dre, kumalma ka muna. Kunin niyo itong asin at holy water. Gamitin niyo rin. Siguraduhin niyong matatamaan sila para hindi masayang ang mga pangontra natin sa kanila. Sugod mga kasama! Kainin niyo silang lahat! Wala kayong ititirang miski isa! Pagkain sila! Ang mga tao ay pagkain lang natin! Magpakabusog kayo ngayon! Pagkain na ang lumalapit sa atin, kaya dapat natin kainin! Trey! Ang dami nila! Nagsisilapitan na sila! Lance, ang asin, isaboy mo na sa kanila! Itatalab kaya ito sa kanila? Ang kakapal kaya ng mga balat nila, tapos ang papangit pa ng itsura. Tatalab yan! Mabisa yung pangontra eh! Lance! Tama ng daldal! Sa likuran mo! Maging alerto kayo sa atake nila. Masyado silang mabilis. Teka, si Ava, tumatakas. Bakit umalis ang isang yan? Loring, sundan natin si Ava. Ako na pong sasama sa inyo. Kami ang dapat magharap. Dre, mag-iingat ka. Huwag kang masyadong magmagaling. Kailangan mo pa rin mag-ingat sa kanya. Hindi siya basta-basta aswang. Loring, tulong po. Hindi ko na po sila kayang labanan. Loring, kayo na ang bahala dito ni Lance. Susundan na namin si Ava.
Siguraduhin niyang mapapatay niyo siya. Gawin niyo ang lahat na makakaya niyo para mapatay siya. Talagang papatayin ko siya. Hindi pwedeng hindi. Kailangan kong ipagiganti ang kapatid ko. Tara na! Mag-iingat kayo dito, ha? Kayo rin! Mga hayop, mga demonyo! Mamatay na kayong lahat! Ginigigil niyo ako eh! Tara na po, Mang Enong. Baka hindi na natin makita si Aba. Baka nandun siya sa kanyang trono. Trono? Oo. Isang prinsesa ang turing niya sa kanyang sarili. Kaya kailangan niya ng trono para pamunuan ang kanyang mga nasasakupan. Hindi siya nag-iisa doon. Malamang na may kasama pa siya. Kaya dapat tayo maganda. Ibang klase. May tagabantay pa siya. Oo. Sila ang kailangan nating unahing patayin. Hindi natin magagalaw si Aba kapag buhay pa sila. Hindi naman po sila malalakas, ano? Sakto lang na kaya natin patayin. Hindi. Iba ang kakayahan nila kaysa sa mga una nating nakalaban. Dahil pinoprotektahan nila si Ava. Siguradong mas malakas sila. Paano po natin sila mapapatay? Sindihan muna natin ang mga kamangyang. Tiyak na maaamoy nila ito kahit nasaan man sila. Dahil ikakalat ng hangin ng usok sa paligid. Gamitin mo itong asin at bawang. Pati na rin ang buntot pagi kapag sumugod na sila. Paano po kung maubusan tayo nitong asin at bawang? Wala na tayong pagpipilian pa. Kailangan natin silang labanan gamit ang lakas natin. Pero wala po akong alam sa pakikipaglaban. Meron kang alam. Hindi mo naman siguro hahayaan na mapatay ka nila, hindi ba? Kaya lumaban ka sa abot ng iyong makakaya. Kasi kapag hindi ka lumaban, mapapatay ka nila. Isipin mo lang ang kaligtasan mo. Tsak na kusang kikilo sa katawan mo. Opo, Mang Enong. Dre, humanda ka na. Opo, Mang Enong. Sigurado po, nandun si Ava sa lugar na yon. Pinoprotektahan kasi nila yun eh. Palagay ko nga, kaya dapat ay matalo muna natin ang mga aswang na nakaharang dito. Sige, Padre, hagupitin na natin sila gamit ang buntot pagi. Hindi ko muna gagamitin ng asin at bawang, Mang Enong. Kaya naman natin silang labanan gamit ang buntot pagi eh. Nag-aatrasan sila kapag sugatan na. Basta puntirihin mo lang lagi ang likod nila. Kasi yun ang kailangan nila. Ho? Ganun po pala likod ha. Dapat kanina pa ninyo sinabi eh. Dre, may aswang natatalon sa iyo mula sa likuran mo. Hindi mo yan mahagupit ng latigo. Wisikan mo ng holy water. Opo. Aba, mabilis nga silang malapnos ng holy water. Kaunti na lang. Maubusan natin ang nakaharang na ito. Bilisan na natin. Tapusin natin sila para mabilis tayo makalapit kay Ava. Opo, Mang Enong. Ilang sandali pa'y natapos na nilang labanan ng mga aswang. Nangingisay sa lupa ang ilang mga halimon ng sugatan at lapnos ang katawan dahil sa buntot pagi at holy water. Ang iba naman ay tumakas dahil sa takot. Maya-maya ay dumating na rin sina Tia Luring at Lance. Hindi niyo pa rin nakikita si Ava. Ang dami po nila kanina. Nahirapan din po kami matalo sila. Hindi pa rin namin nakikita si Ava. Kailangan na natin siyang makita bago mag-umaga. Saan natin sila pwedeng hanapin? Diretsuin na lang natin to. Sa bandaron, protektadong lugar na yon. Sigurado nandun siya. Ihandaan na lang natin ang mga sarili natin dahil siguradong may mga kasama siya. Meron pa talaga yan. Hindi siya pwede mag-isa dahil kailangan niya ng proteksyon. Hanapin na natin siya. Pagod na ako eh. Parang hindi ko na kayang lumaban. O di sige, magpaiwan ka na lang dito. Total, ayaw mo rin namang lumaban eh. Tara na, lumabang ka, Lance, kung gusto mo pang mabuhay. Kung hindi natin sila matatalo o may tataboy, babalikan nila tayo para patayin. Kaya kailangan maipakita natin sa kanila hindi tayo takot at kaya natin silang labanan. Opo, Tia Luring. Gusto ko pang umuwi sa Maynila eh. O di tara na, huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Kailangan na natin mapatay si Ava para wala nang mag-uutos sa mga aswang sa kung ano ang gagawin nila. Magsama-sama na tayo para madali tayo makakilos at matulungan pa natin ang isa't isa kapag nasa panganib. Tamo pong ideya nyo, Tia. Ayaw ko nang maiwalay sa inyo. Sandali po. Kanina ko pa napapansin ang usok na yun Pakapal ng pakapal. Kamangyan yan. Yan ang sinindihan ni Dre kanina para madali nating matalo mga aswang. Madali matalo? Ang lalakas pa rin po nila kanina eh. Mahina ka lang talaga, kaya nahihirapan kang talunin sila. Hindi mo ba napansin na parang balisa sila at wala sa sarili? Basta na sila sumusugod kahit na alam nilang matatalo sila dahil sa dala nating pangontra. Parang hindi na sila nag-iisip, basta sugod na lang sila ng sugod eh. Oo nga. Kaya pala nagtataka ako kanina kasi parang nahihilo sila habang nilalabanan ko eh. Dahil yun sa kapangyan. Naamoy kasi nila yung usok eh. Baka kaya umalis si Ava doon dahil naamoy niya na yung kamangyan. Hindi malabo, pero kailangan pa rin natin siyang mahanap. Oh, huwag kayo maingay. Baka nandito na siya.
Tara na, hanapin na natin. Dre, Bumalik ka rito, Dre. Sandali. Bakit po? Uy, ang dami nila. Hindi niya inaasahan, no? Hindi kasi kakaunti yung mga kasama ko kagaya ng nasa isip ninyo. Ngayon, tingnan natin kung makakaligtas pa kayo sa mga kasama ko. Ava, kapag nakaligtas kami dito, papatay kita. Sige, Mang Enong. Aantayin kong makaligtas kayo sa kanila. Hintayin mo talaga. Dahil kapag ako nakaligtas rin dito, ako rin ang papatay sa'yo. Alam ko kung saan nanggagaling ang galit mo, Dre. Oo, at hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Ava, sayang ang ganda mo. Ano ka ba naman, Lance? Itotoo naman po eh. Sayang ang ganda niya. Aswang lang. Ava, ito na ang huling gabi mo sa mundo ng mga tao. Magpaalam ka na. Saka na, Aling Loring. Kapag nakalaya na kayo sa marami kong alagad. Simulan na natin ang laban. Seryoso ka? Sa daming yan? Hindi natin kakayanin yan. Kaya natin yan. Huwag kang negatibo mag-isip, Lance. Kailangan natin makaligtas dito. Dahil kung hindi, tapos tayong lahat. Patayin niyo na sila, mga kasama. Malaya kayong kainin ng sino mang mapapatay niyo sa kanila. Kung sino makapatay sa isa sa kanila, sa kanya na ang buong katawan. Walang aagaw sa inyo. Hayop, magiging hapunan pa yata kami Ngayon na! Sugod! Ayop na yan. Paano natin ito ubusin? Wala na akong lakas. Kayo na bahala sa mga yan. Pupuntahan ko si Aba. Sige na, Dre. Kami nang bala dito. Puntahan mo na yung Ava na yan. Habang sumusugod si Dre papunta kay Ava, ay hinahampas niya ng buntot pagi ang sino mang madaanan niyang aswang. Patayin niyo sila! Bakit nauubos kayo nang hindi man lang sila nasusugatan? Lumaban kayo! Ayaw niyo ba ng pagkain, ha? Ava! Teka, bakit parang hindi siya tinatablan ng kamangyan? Nahihilo na siya. Hindi niya lang pinapahalata. Ava, ano? Yun na lang ang kaya mo? Hanggang doon na lang? Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba malakas ka? Sumugod ka! Matapang ka lang dahil may dala kang buntot pagi at asin. Tingnan natin kung makakatakas ka pa sa akin. Dre, umalis ka na dyan. Nagpapalit na siya ng anyo. Mag-ingat ka. Hindi siya basta-basta aswang. Malakas si Ava. Kahit gaano ba sa kalakas, papatayin ko siya! Patuloy na inahampas ni Dre si Ava ng hawak niyang buntot pagi kahit nagpapalit na ito ng anyo. Kaya panay ang atungal ng babae. Isang suntok lang sa kanya ni Ava ay mabilis siyang tumilapon. Pag-angat niya ng muka ay nakita niyang nakapagpalit na ng anyo si Ava. Sunod-sunod siya nitong sinugod. Bawat atake sa kanya ng dalaga ay wala siyang pag-aalinlangan na salubungin ito gamit ang buntot pagi. Tulungan natin si Dre. Wisit, kailan pa ba ito matatapos? Pagod na ako eh. Kapag patay na si Ava. Uy, Ava! Patay na mga kasama mo, oh. Ikaw na lang yung sinusunod namin para matapos na to. Tingnan natin kung kaya nyo. Mga normal na tao lang kayo. Tapusin na natin to, Ava! Muli pa sana magsasalita si Dre, pero nagulat sila nang mabilis na atakihin ni Ava si Mang Enong. Dahilan para mapahiga ito sa lupa at mapainda sa sakit. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Mang Enong, hindi ka po mukhang ayos eh. May sugat ka, Enong. Hayaan nyo na ako. Tulungan nyo na lang doon si Dre. Mas kailangan niya lang tulong. Saan galing ang asin na yun? Lance, sabuhin mo pa siya ng asin. Ubus na ang nasa bag ko. Eto na! Tama na! Sige ba? Dre, mag-iingat ka. Papunta siya sa'yo. Dre, takbo! Lance, takbo! Mukhang galit na siya. Lance, takbo na! Bilisan mo! Ayop na yan. Pagod na ako makipaglaban eh. Sasamahan pa talaga kitang tumakbo. Subukan mo lumapit, Aba. Tingnan natin kung hindi ka pa mamatay sa holy water na ito. Wisit ka, matanda ka. Tumakbo na tayo. Tumakas na tayo. Masyado siyang mabilis dahil nasaan yung aswang na siya. Saka, sumabay na rin sa kanya ang iba pang aswang. Mukhang nagkaroon sila ng lakas ng loob na lumaban pa dahil mas tumapang si Ava. Bilisan niyong tumakbo. Takbo lang, sige. Huwag kayong paabot sa akin dahil papatay ko kayo kapag naabutan ko kayo. Dre, anong gagawin natin? Mukhang hindi tayo titigilan yan. Tumakbo ka lang hanggang sa ilog. Huwag mo rin bibitiwan ang buntot pagi mo. Pati ng hawak mong asin. Mukhang mag-isa na lang siyang humahabol sa atin. Hindi na kinaya ng mga kasama niya ang usok ng kamay niya na kumakalat sa paligid.
Konti na lang asin ko. Paano to? Huwag mo nang sayangin yan. Kipirin mo dahil hindi pa natin siya napapatay. Kailan pa ba ito matatapos? Gusto ko na umuwi sa Maynila eh. Eh di kapag napatay natin si Ava. Patuloy silang tumatakbo papunta sa ilog kung saan nag-aabang kay Ava ang mga bitag na kanilang ginawa. Sinadyang magpahabol ni Dre sa dalagang aswang para masiguro niyang mabibitag ito. Dre, nasan ka? Akala ko ba'y papatayin mo ako at igaganti ang kapatid mo? Eh bakit ngayon? Wala kang ginagawa kung hindi ang tumakbo. Duwag ka pala? Kapag nakita kita, isasama kita sa kapatid mo para maging masaya na kayong dalawa. Hindi mo ako maabutan. Dahil kapag naabutan mo ako, papatayin kita, hayop ka. Ako ang papatay sa'yo! Lapit pa. Konti na lang. Nasa bitag ka na, Ava. Wala kang puso! Kapatid ko pa talagang pinatay mo! Hindi ko kasalanan na pumunta siya sa gubat. Alam niya namang delikado, bakit pa siya pumunta? Ha! Naghanap lang naman ako ng pagkain ng oras na yon. Sinuwerte ako dahil pagkain na lumapit sa akin. Kaya sinugaban ko na kagad. Hindi ba ganon din ang gagawin mo kapag gutom ka at may ligaw na hayop kang nakita? Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para patayin mo siya. Wala siyang alam sa kung anong meron sa gubat. Hindi pagkain ng mga tao. Para kang hindi naging tao ah. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin nakakalimutan ang pagkamatay niya? Ang tagal na nun pero nag-iimutok ka pa rin. Patahimikan mo na ang kaluluwa niya para hindi ka namultuhin. Ikaw lang ang nagpapahirap sa kanya kahit patay na siya. Sa malamang nga niyan, tanggap na niya ang kamatayan niya tapos ikaw hindi. Walang hiya ka. Siya lang ang pamilya ko, Ava. Siya lang ang pamilyang meron ako. Pero kinuha mo pa. Pinatay mo pa ang kapatid ko. Kaya dapat ka rin mamatay. Isasama na lang kita sa kanya para hindi ka na magalit. Total, siya lang naman pala ang pamilya mo eh. Kagad na tumakbo papunta kay Dre si Ava nang makita niya ang binata. Walang pag-aalinlangan niya itong sinugod. Habang si Dre naman ay nanatiling kalmado dahil malakas ang kanyang pakiramdam na magtatagumpay siya sa bitag na kanilang ginawa para sa dalagang aswang. Hindi naman siya nabigo dahil gulat na tumingin si Ava nang may maapakan siya sa lupa. Mabilis siyang hinatak ng lubid pa itaas hanggang sa makulong siya sa kulungan na nakasabit sa sanga ng puno. Yan ang dapat sa'yo! Ano ito? Isang bitag? Pakawalan mo ako dito! Walang iya ka! Ha! Mabubulo ka dyan! Tingnan natin kung makakaligtas ka pa sa kulungan na yan! Ray! Nasaan si Ava? Pakawalan niyo ako dito! Bumalik na siya sa pagiging tao! Hindi ka pwedeng makawala sa kulungan na yan hanggat hindi ko na ipagiganti ang kapatid ko! Nagmamakawa ako sa iyo! Pakawalan niyo ako dito! Pakiusap! Bakit? Naawa ka ba sa kapatid ko nung pinatay mo siya? Hindi, di ba? Dahil wala ka nun. Umiyak siguro ang kapatid ko at pilit na tumatakas sa inyo. Pero pinatakas mo ba? Hindi! Pinatay niyo pa rin siya! Dre! Maawa kayo! Dre, tama na! Naganyong tao na siya! Umiyak na siya at nagmamakahawa! Naawa ka ba sa kanya, Lance? Alam mong aswang siya, di ba? Papatayin ka niyan kapag nakatakas yan. Maawa na kayo. Hindi ko kayo papatayin. Hayaan niyo na lang ako makatakas. Pababayaan ko na kayo. Aalis na rin ako sa lugar nito. Pangako. Dre, makawalan na natin siya. Nakakaawa eh. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit mo siya makakawalan? Aswang siya, Lance. Pakiusap. Tama na! Manahimik ka dyan! Pakawalan niyo na ako. Dahil sa galit ni Ava ay inalog niya ang kulungan kahit nasusugatan dahil sa nakapalibot na matitinik na halamang gumagapang. Paulit-ulit niyang inalog para bumagsak ang kulungan sa lupa pero nagsambulat kay Ava ang mga dinikdik na bawang at asin. Nang mawarak ang plastik na pinaglalagyan ng mga ito, kahit nahihirapan ay pinilit ni Ava na pakawalan ng sarili hanggang sa tuluyang bumagsak ang kulungan sa lupa mula sa pagkakasabit sa sanga ng puno. Nang masira ang kulungan, ay kaagad na tumakas ang babae. Dre, habulin mo siya! Dre, saluin mo tong kahoy! May tulis ang kahoy na napulot ko! Ihagis mo sa kanya yan para tumarak sa katawan niya bago pa siya makatakas! Ako pong bahala, tiya! Akin na po ang kahoy at aasintahin ko siya mabuti! Dre, tao pa rin siya! Tumabi ka dyan, Lance, kung ayaw mong masaktan! Mamamatay ka na ngayon, Ava! Patuloy na tumatakbo palayo si Ava para makatakas sa kanila. Sinundan naman siya ni Dre habang maigpit na hawak ang kahoy na may tulis sa dulo.
Nang ilang dipa na lang ang layo ng babae, ay mabilis niya itong sinibat. Tumagos ito sa katawan ni Ava. Sakto rin dahil naapakan ng dalaga ang pangalawang bitag na ginawa ni Dre, ay muli siyang nakulong sa kulungan. Tama na ang kasamaan mo, Ava! Sumusuka na siya ng dugo! Salamat, Dre. Ikaw lang ang naglakas ng loob na patayin ako. Sa tagal ko ring nambibiktima ng tao para may pumatay sa akin. Pero ang lahat ay takot. Hindi ko gustong maging aswang. Isinumpa lang ako dahil gusto nilang pamunuan ko ang mga aswang. Nagustuhan nila ang tapang ko. Wala akong nagawa dahil nang bumalik ako sa katinuan matapos ang ritual. Isa na akong aswang. At ang lahi nila ang alam kong magpoprotekta sa akin mula sa mga tao. Hindi mo gusto maging aswang? Kaya ka nang bibiktima? Kalukuhan! Hindi ko nahangad na paniwalaan mo. Ang gusto ko lang ay matapos na ang buhay ko dahil pagod na ako sa sumpang ito. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako? Kung talagang gusto mo nang mamatay, bakit ka ba tumakas kanina? O kaya sana'y nagpakamatay ka na lang noon pa? Tao rin ako, Dre. Nakakaramdam din ako ng takot na mamatay. Oo, gusto kong mamatay pero takot din ako. Pero ngayon, alam kong hanggang dito na lang ako. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw nagsakatuparan ng kagustuhan kong ito. Ang pagkamatay ng kapatid mo, humihingi ako ng tawad. Alam kong walang kapatawaran ng ginawa kong iyon, pero patawarin mo ko sa nagawa ko. Hindi kita mapapatawad kahit patay ka na. Patay na siya. Namatay siyang dilat ang mga mata. Dapat lang siyang mamatay. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi namamatay ang aswang na yan. Tara na, patay na siya. Umalis na tayo dito. Sigurado po bang patay na talaga siya? Baka hindi pa. Ayoko na makipaglaban Pagod na ako. Pasikat na ang araw. Hindi na siya makakawala sa kulungan. Magiging abo na siya mamaya pag nasikatan siya ng araw. Ang dami ko pang tanong na hindi nasasagot. Ano bang gusto mong itanong? Maraming alam ang tiya Loring mo tungkol sa mga aswang, kaya itanong mo lang. Bata pa lamang ako. Malakas na ang pakiramdam ko sa mga aswang. Kilala ko kagad kung aswang ba sila o hindi. Paano niyo po nalaman na aswang si Ava? Isa ako sa mga nakatakas sa mga aswang noon. Hinuli nila ako at balak na gawing pagkain. Habang bihag nila ako, nalaman ko ang bawat galaw nila. Ang amoy nila, ang pinagkaiba nila kapag nasaan yung tao at aswang. Mapagmasid kasi ako. Totoo po, Tia Loring? Oo, totoo. Ang weird po. Pero dahil sa mga karanasan ko dito, naniniwala na talaga ako sa lahat ng ikukwento nyo tungkol sa mga aswang. Totoong weird si Loreng. Palagi yang nasa bahay para makipag-usap sa nanay ko tungkol sa mga aswang. Sabi nga din po ni Mama, kayo daw po dalawang magkasama palagi. Totoo po ba yun? Paano po ba kayo naging close? Hindi ko laging kasama yan, ha? Lagi lang ako nasa bahay nila. Ang mga magulang niya kasi ay albularyo at albularya. Kaya marami rin silang alam sa mga aswang bukod sa panggagamot. Naisip kong magpaturo din sa kanila kung paano manggamot. Kaya ako madalas nasa kanila. Naturuan naman nila ako kahit na palagi akong inaaway ni Enong. Bakit po pala hindi ka nag-asawa, Tia Loring? Wala ka tuloy anak ngayon. Hindi ko naman na kailangan ng anak. Nandiyan naman kayo. Ang sabihin mo, wala lang talagang pumapatol sa'yo. Ikaw ba naman bansagang mangkukulam Ewan ko lang kung may makagusto pa sa'yo. Mangkukulam? Yan po ang bansag sa inyo, Tia Loring? Oo. Bata pa lang ako, gano'n na ang bansag nila sa akin. Mahilig kasi ako maglaro ng mga lumang manika. Tapos, lagi ako may dalang karayom at sinulit kasi tinatahi ko ang sira ng mga manika. Iba lang kasi ang dating sa mga kalaro ko noon. Kaya binansagan nila akong mangkukulam. Hindi naman ako nasasaktan kasi hindi naman totoo. At isa pa, masaya naman ako sa ginagawa ko. Hindi ko kailangan ng opinyon ng iba. Bakit kaya hindi na lang po kayong dalawang magkatuluyan? Magkababata naman kayo ni Mang Enong, di ba, Tia Loring? Hindi bali na lang na tumanda akong dalaga. Huwag lang ikasal sa lalaking yan, no? Aba talaga? Di rin ako papatol sa'yo, no? Tara na, Lance. Nagsusumbata na sila. Tara na nga.
Gusto ko na rin matulog eh. Nang makauwi na sila ay kagad na silang nagpahinga matapos magpaalam ni Mang Enong na uuwi na rin sa kanila. Kinabukasan, paggising nila ay kung ano-ano na ang kanilang naririnig mula sa baryo. Nabalitaan nilang nakauwi na rin ang mga taong bihag ng mga aswang dahil nakatakas sa mga ito. Ang mga taong yon ang nagsabi sa iba na tuluyan ang nag-alisa ng mga aswang sa kanilang lugar dahil sa takot. Pero hindi na nasabi kung bakit natakot ang mga yon. Hindi na sila nakisawsaw sa usapan at pinag-usapan na lang nila ang kanilang buhay. Ano nga palang plano nyo ngayon? Uuwi na ba kayo sa inyo? Hindi na po muna ako uuwi, tiya. Dito na po muna ako hanggang sa matapos ang bakasyon. Ikaw, Lance. Ang alam ko gustong-gusto mo na rin umuwi. Hindi po Dito lang po ako. Sasamahan ko po si Dre. Kawawa po Baka kainin ng ibang aswang. Ako pa talaga, sa sobrang mong matatakotin ewan ko lang kung magtagal ka pa dito sa baryo. Magtatagal talaga ako. Di ako uuwi hanggat hindi ka umuwi. Di mauna ka na lang sa Maynila. May pamasahe naman ako Pauwi mo kaagad ako? Ilang araw pa nga lang ako nandito Hindi ko pa nga nasusulit yung lugar na ito. Marami pa tayong pupuntahan, di ba? Sabi mo kasi gusto mo nang umuwi, di ba? Kaya pinauwi na kita. Ayaw ko pa nga. O siya, kumain na muna kayo ng agahan at ako'y magdidilig muna ng halaman. Hindi ko maintindihan tong si Tia Loring at Mang Enong. Magkababata naman sila. Bakit hindi na lang sila nagkatuluyan? Mamalay ko. Hindi ko naman alam ang love story nila Baka ayaw lang talaga nila sa isa't isa. Sayang naman. Tumanda na lang silang kaaway ang isa't isa. Best friend forever nga raw Pati pag-aasawa, kailangan kung wala yung isa, wala rin dapat yung isa. No way! Ayaw ko nga. Gusto ko magkasawa, no? Gusto ko pang magkaroon ng pamilya. Huwag mo ko'y gaya sa'yo, na napakapihikan sa babae. Bata pa naman ako Marami pa dyan. At isa pa, hindi mo ko kagaya na babaero. Sus! Ikaw pa! Pero, seryoso, gusto ko mapangasawa yung kagaya ni Ava. Aswang ang gusto mo mapangasawa? Nga, hindi. Siraulo ka ba? Ang tinutukoy ko o yung kagaya niyang maganda. Aswang lang may ganong ganda, no? Aswang na lang ang asawahin mo. Malalahian ka pa. Peste. Wag na lang mag-asawa, no? Kaya ko namang mabuhay mag-isa Kagayahin ko na lang si Tia Loring at Mang Enong. Tama. Hindi mo deserve magkaroon ng pamilya. Baka isumpa ka pa dahil sa pagkababaero mo. Wow, Ang sama-sama mo talaga sa akin, Kailan ako naging babaero, Sus, ang dami mong babae talaga. Hindi ko naman sila gusto, no? Mga kakilala ko lang sila. Ayan, yan yung mga palusot na mga babaero Huling-huli na Hindi pa umaamin. Tama na nga. Ako naiipit Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Ay nako, kumain ka na nga lang. Pagplanuhan na lang natin yung mga gala natin. Oo, mabuti pa nga. Dahil wala na mga aswang sa baryo, sinulit na magkaibigan ng bakasyon nila sa probinsya. Sa bawat gala nila ay kasama sina Tia Loring at Mang Enong. Dahil sa madalas na pagsasama-sama nila, napansin ni Dre na nagkakamabutihan ng dalawang matanda kahit mas madalas ang asara ng mga ito. Napapangiti na lang ang binata habang pinagmamasdan sila. Napanatag na siya na iwan ng tiyahin sa baryo sa oras na bumalik siya sa Maynila dahil alam niyang may taong titingin kay Tia Loring at hindi pababayaan ang matandang babae. Mula rin ng sandaling yon, nagpasya si Dre na dalasan ang pagbabakasyon sa baryo para mas makasama pa ang kanyang tiyahin dahil siya na lang ang kamag-anak niyang nagmamalasakit sa kanya. Naging mas malapit pa sila sa isa't isa, kaya lalong napamahal kay Dre ang tiyahin, kagaya ng lugar na tinitirhan nito. Wakas,